Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po. Ayon kay Senator Soto na ayon sa kanya character change daw. Hindi charter change. Naka, hindi na totoo. Pero totoong nag-meeting sila, 'di ba? Oy, nilaglag ka ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ay, may board meeting ako, tapos mali yung napasukan kong room. Uy, mali? Board meeting, importante yan. Tapos mali ang pinasukan mong room at yung pagpasok mo nandun si Soto, si Bojidi at kung sino pa iyon. Grabe naman, 'di ba? Dapat ikaw, may mga sekretary ka, may mga tao ka. Tapos hindi ka magtanong, hindi ka i-guide sa mga sekretary mga, "Sir, this way po yung board meeting natin. Ito po yung room kung saan doon tayo magbo-board meeting." Tapos ikaw nagkamaling pumasok ng room? Wow! Sa talinong mong 'yan, sa pagkawais mong 'yan, sa alam mo ang board meeting ay importante, tapos nagkamali ka? Hindi mo talaga i-double check, o anong room tayo pupunta? O sino nandun na sa board meeting? Wow! Ping Lacson, wag ganyan. Pero sinabi mo talaga na may meeting nangyari. Soto, taranta na. Taranta na. Marami ang pumalakpak sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Kahit sinabi natin ni withdraw ni Senator Amy Marcos ang kanyang video dahil ang motion ng minority bloc ay i-withdraw, i-strike out ang video ni Senator Amy Marcos. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, sige, i-withdraw natin yan, pero you have to make promise to me na meron talagang mangyaring eleksyon sa 2028. Yan na, kabibig. Kahit i-withdraw pa ni Senator Amy Marcos, may nakakuha na ng video at pinag-uusapan ngayon. Pero huwag natin kalimutan si Ping Lacson nagkamali sa pagpasok ng room kung saan di umano'y board meeting daw pero iba palang meeting nandoon. Oy. O ito kabibig ha, si Ping Lacson sa kanyang explanation. Ping Lacson, make sure ha. Ito na kabibig. Kinig tayo. And restoring the dignity of the institution. The Senate as an institution is not a monopoly of a few in this institution. I believe that each and every one of us in this institution wishes to maintain the dignity. Galing ni, and all of us, Loren to the best of Ligarda. our ability, whenever we are in plenary or in hearings or even outside our premises, are bound to that. Thank you. Senator Ping Lacson, please. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. Kumpirmado. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Bojidi, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng pasok kasi I was about to attend a board meeting in the Nagkamali. same area. And nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So Nakita siya ng tao ni Soto, pinapasok siya. Bakit ka papasok doon? Alam mo namang may board meeting ka. Ano mas importante sa'yo? Yung board meeting o yung meeting ni na Soto na wala kang kinalaman? Kung wala ka talagang kinalaman, bakit ka makikipag-intriga doon? May board meeting ka. Ano mas importante sa... Wow, nakita ka ng tao ni Soto, pinapasok ka, pumasok ka din. ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwede. Anong sabi ni Soto? Hindi charter change, character change. Pero ngayon, anong sabi ni Lacson? Tama-tama nandito ka. Kung magkakaroon man ng charter change. Pwedeng increase yung number of senators to 36 Na. from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So 36 lang kailangan. So after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source
because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, Congressman, ex-Congressman Plico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. So, And chismis lang. I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the Chismoso lang minority si na Lacson. never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba Tumawa si Pia. Oh. yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami Ni Pia. magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Yan na, Nagbiro pa nagkagulo nga na ako, ang script. ng Presidente, I mean. Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest. Of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot po yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice-presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could na be meron farther talagang from the meeting. truth, Madam May mga President. plano kayo. So, with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion. Thank you. So, meron talaga. Meron talagang meeting. 'Di ba? Alakas. Alam no. Si Lacson pala. Ang may hawak ng beat. 'Di ba? Ang may hawak ng beat ay walang iba kundi si Lacson. Ay. Okay, ito si Soto. At yun may in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin, 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba yan Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kaagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues, any one of them. Hindi ko binanggit As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there.
he dropped by because he had the board meeting. At tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Ooh. Sabi ni Ano ba Senator talaga? Lacson, ang Room ginagawa niyo or rito, VIP nagkamali ako ng area? pasok. Hindi, sabi Pero ko, open. nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nila. Oh, may mga pag-uusap pa lang mga ganun na ano yung klaseng pag-uusap na yun? At bakit talaga nag-uusap kayo ng ganung mga topic? 'Di ba? Bakit ganon? Bakit ganon ang topic nyo? Con-as yan. Gusto yung baguhin ang konstitusyon. Iba nakakatawa lang. 'Di ba? Magtipon-tipon kayo that area tapos yun ang pinag-uusapan nyo? For what? 'Di ba? Lang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Joking ba yan? You're talking about a change in the Constitution tapos joking? Alam, may senador tayong nagjo-joke sa Constitution. May senador tayo na kung saan parang kung ano lang gustong suggestion nila, kung ano yung gustong mangyayari nila, ay joke pala yun. Wag yung, ay joke yun ha. O yung mga pinag-usapan natin, joke lang yun. Ganun ba? Walang seryosohan? Bayan natin to? Tapos joke lang? So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy it. Asked me if I tried it already. Kung gano'n man ang meeting nyo, bakit napag-usapan nyo yung yung baguhin ng edad ng senador? Kung iyan ang meeting ninyo, ano ba talaga ang meeting? Yung Honda-Honda ba yun? Or yung, kasi sabi ni Lacson iba eh. Para sa sinabi mo yung Soto, ang gulo-gulo. Kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost every 2 weeks, every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. Nag-usap-usap nga kayo. 'Di ba? Nag-usap-usap nga kayo. May mga katanungan nga. Tinanong niyo si Lacson, anong reaction mo sa ganito, sa ganyan? Ano yun? It's a joke? That's why I really take offense. I take exception to what was presented. Nag-react na kayo kasi nabulgar na. Kung hindi pa ito nabulgar, walang reaksyon. Tahimik lang kayo. 'Di ba? Tahimik kayo sa mga pangyayari. Nabulgar na ngayon, so ito yung explanation nyo. Ito yung side of the story ninyo. Ang tanong, maniniwala pa ba ang mga tao? 'Di ba? Maniniwala pa ba ang mga tao, Soto? Ako hindi ako maniniwala, Kabibig. Nagkamaling pumasok si Lacson sa isang room. Tapos sabi ni Soto, hindi naman yung room parang VIP lang. Tapos open to pa, VIP tapos open area. Okay. Tapos tinawag daw si Lacson ng tao ni Soto
nagkamali si Lacson na pumasok sa room. Tapos sabi ni Soto, hindi yung room. Ano ba talaga? Nakakatawa yung mga explanation nyo. Ito si Senator Ben Padilla. Kung meron pong isa dito na naniniwala sa charter change, ako po bagong senador pa lang at nangangampanya pa lang, 2010 pa lang. Ako po ay pabor na baguhin ang konstitusyon. Kaya po ako ay tumayo sapagkat napag-usapan po kanina na patungkol po doon sa mga nagfa-file. 19th Congress, 20th Congress, may pina-file po ako. CONCON, CONAS, ganyan. Kaya po ako, noong tayo po ay naging minority na, nung sila na po naging majority, bago pa lang po ako maging minority, ibinigay ko na po ito kay Senator Kiko Pangilinan. At siya nga po ang naging chairman nito. At ngayon po, na bumalik sa akin, gusto ko pong sabihin sa lahat na hindi pa rin po nagbabago ang aking intensyon na paghiringan nito. At katunayan, nangyari po itong ganap na ito. Ako na po ang pinakamasayang tao dito. Dahil Gusto pala ng napag-usapan charter po change ang itong si charter change. Robin Inuulit ko Padilla. po, ako po ay pabor dyan. At ako po ay number 1 na isinusulong ang foreign investment, papasukin dito. Foreign Parliamentary investment form pala. of government at federalismo. Wala po akong pinagbago magmula nung kumampanya hanggang ngayon. Ito na po ang pinakamagandang nangyari sa balat ng lupa pag pinag-usapan si Senator Padilla. At sana po, mga ginoong at ginang, napakaganda po ng nangyari na nag-uusap tayo dito sa plenaryo. Dahil itong pangyayari nito, ibig sabihin, tayo po talaga'y mambabatas. Mas maganda po na dito tayo nag-uusap kesa parinigan po tayo ng Correct. parinigan sa media. Ito na po yung pangarap ko. Ito po yung Westminster na sinasabi. Correct. Usap tayo, magdebate tayo. Ito na po yun. Kaya sana, mga mahal kong kasama, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat. Maging hindi payag, maging payag sa charter change, isa lang ang totoo. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Yon, kabibig, ang reaksyon ni Senator Ben Padilla. Ikaw, kabibig, ano ang iyong reaction? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.